mag-aaral po muli, no? Last Wednesday, meron pong isang topic na tayong pinag-aralan. Ang topic po natin ay yung about confusion. Sino po nakakatanda po nun? No? Yung pong mga gulo sa isip po natin. Yan po yung mga, sabi po kasi natin dati, ang confusion ay disorder po yan ng isipan. Kaya we avoid and we overcome the confusion sa buhay po natin. Ang panahon pa naman po ngayon ay labanan ng isip. No? Ang battle po ng mga Christian po ngayon, kahit na Christian ka, kapag hindi mo naalagaan ang ikot o galaw ng isip natin, pwede din tayo mabiktima ng sarili nating mga pag-iisip. Especially sa mga ginagawa nating mga desisyon sa buhay. Kaya po, tayo mga Christian, dapat po ay tama mag-isip, malinaw ang pag-iisip, at tayo po dapat po ay may kapayapaan ang pag-iisip. Kaya po pinapractice natin na i-apply at isagawa yung mga nababasa mo sa Bible at naririnig mo. Yun po talaga pinaka-outcome dapat ng buhay natin, no? Kaya po, tignan nyo po, pag nagbabasa ka ng Bible, ang kinukorek niyan, unang-una, hindi naman ang ibang tao, kundi ikaw mismo. Kaya, pag may mga attitude ka sa tingin mo ay hindi tinuturo o hindi akma doon sa Bible, humihingi ka ngayon ng tulong sa Panginoon. Humingi ka ng patawad. Tama po ba? Kasi ang salita ng Diyos, tama ang sabi na ito ay nagtutuwid sa atin. Ginagamit talaga ng Panginoon yan. No? Pati po yung mga reasoning natin sa buhay, sinasaayos. That's why ang confusion, walang puwang dapat sa isang believers. Naintindihan po ba natin yan? Dapat wala pong kalituhan, walang duda, at wala pong nahihibang. Okay? Dapat tayo mga Christian, wala pong nababaliw dapat na Christian eh. Amen? Tayo minsan, parang baliw tayo mag-isip kasi we don't apply the Word of God na mga napapakinggan natin at napapasa natin. Kaya ngayong gabi, sasaayos ulit natin ang isipan natin at ititiwala natin ulit ito sa Panginoon. Noong mga nakaraan, ang pinag-usapan natin, how to face confusion. So ngayon naman po is how to avoid confusion. Yan po ang pag-uusapan po natin. Dito, avoid naman. So paano daw natin maiiwasan yung kalituhan, kaguluhan ng isip. At ayan po muli natin ngayong gabi na ang salita ng Diyos ay siyang gamitin ng Panginoon sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa kami po ay lumalapit po sa iyo, nagtitiwala ng buong puso, buong kaluluwa, Panginoon. Dalangin namin ng iyong banal na Espiritu na siyang humipo muli sa bawat puso, sa bawat isip po namin, lalo na ang iyong mga salita ay maging instrumento ng pagbabago po ng takbo ng isip po namin. According to your purpose, according to your will. Kaya po, Panginoon, at samahan niyo po kami, bawat isa po sa amin, hindi lamang po magala, kundi ang aming isip ay magkaroon ng isang pagbabago, Panginoon. Salamat po, Lord, at gabayan niyo po kami tulungan sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. How to avoid confusion. Paano ho ba natin ma-overcome ang kalituhan o maiiwasan ang mga gulo ng isipan? Kasi po, ang isang tao, nadidetermine mo yan kung paano siya mag-isip. Naniniwala po ba kayo? So you will know a person kung good or bad siya sa pamamagitan kung paano siya nag-iisip. Kaya po may mga tao na magaling, matalino,
pero hindi po firm pag siya po ay nagkaroon ng mga decision making sa buhay. Kaya minsan, mamamangha ka at the same time, magugulat ka rin. No? Ako po, meron akong kakilala na napakatalino, sobra. Siya po ay mula high school, siya po ay napakatalino. Pero pag nag-isip po siya, pagdating sa love life, parang nagiging 75 ang durado ng kanyang utang. 75 no, parang nagiging pasang-awa ang mga desisyon. Sipin niyo po, kung laude po siya ng graduate, pagkatapos po, ito nga, babanggit ko ito lagi kasi nagiging halimbawa ko siya sa buhay ko eh. Talaga sa dating, yung sinasabi natin matalinong tao, sa Bible, ibang interpretation ng talino eh. So dahil siya ay maganda, may itsura, dahil ganun siya, ay 3 po ang kanyang panganay. Wala po siyang asawa sa ngayon. So, accidentally, test po siya sa 3 lalaki. Wala po. Wala asawa. Sabi ko, dapat maging halimbawa ito sa akin na ang talino, academically, hindi po talaga pamantayan yun eh. Pag sa Bible ang pag-uusapan mo, ang matalino, no, yung merong wisdom from the Lord. Kaya, nagsisimula talaga ang wisdom, yung talino, is when you realize the Word of God. Yung salita ng Diyos. Kaya pag ikaw ay natututunan mong isagawa yung Bible, talo mo pa si ilan ang IQ ni Albert Einstein? 165 ata sa butang ko. Mas mataas ang IQ mo doon. No? Kaya, kung meron mang magagaling ang IQ, tayo mga mananampalataya kasi we have the Word of God. Amen? So, tingnan po natin yung verse po natin. Philippians 4:7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog po, ang di malilit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, kanino nagmumula ang kapayapaan ng isip? Walang iba kundi sa Diyos. At ang sabi, ang kapayapaan na yan ay siya din mag-iingat sa puso at isip mo. Kaya when you have a relationship with God, dapat po ikaw ay peaceful person. Amen? Malayo ka sa gulo, hindi ka magulo, at hindi ka nanggugulo. Amen? Kasi po, nasa atin ang Panginoon at ang binigay sa atin ng Panginoon ng Diyos ay si Jesus. At siya ay prinsipe ng kapayapaan. So dapat po sa prayer life nyo, mga kapatid, lagi nyo isasama na ang buhay nyo, buhay ng pamilya mo, maging peaceful lagi. Especially tayo, may mga pamilya, kung tayo ay mga Christian na sa family, let our family be a peaceful family because we have Jesus Christ. Kaya po, sanayin na natin, ngayon pa lang, pag ang isip natin, may tawag po dyan yung judgment, yung sa isip, paano ka nag-decide, paano ka nag-judge sa isang situation, dapat merong pong talino. Hindi ka nalilito. Kasi nga po, ang confusion, pagkalito ng isip yan no? Pag ikaw tumingin sa salamin, sabi ni Pastor, walang nilika ang Diyos na pangit. Tingin ko, pangit ako. Tingnan mo ilong ko, diretso, subdivision, no? Wala talaga Kung paano mo tinitignan ang sarili mo, yun ka talaga. That's why we see ourselves as God created, tayo bilang kawanis niya. At tingnan mo katabi mo ngayon, kahit yan ay maliit ang tenga, kahit yan ay diretso ang ilong, di ba? Kahit yan ay maliit ang height, mababa. Kahit yan ay yung mga babae, walang dibdib, ang tawag dyan, ang tawag dyan, yung village, sa halip na cleavage, village, ang tawag dyan.
Ay, yung mga lalaki, walang kapoma-poma katawan. But sabi ng Bible, ito, wisdom from the Word of God, no? Tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Kaya naniniwala tayo, walang pangit na tao dahil tayo ay nilikha. Well, yung pag sinabi mong pangit, that is based on your own judgment. Iba, ano ba, tinignan ko po si Pastora Alma. Okay, in human nature, sasabihin ng iba, lalo mga bilim, paano naman, sabihin mo maganda yan. Diba? Pero, you believe, sa Bible, may wisdom ka, naniniwala ka, kahit siya ay gabi, magandang nilikaya ng Panginoon. Ito yung si Ate Nancy, gaganyan-ganyan niya, pero nilikaya ng Panginoon. So, we are special. And sabi po ng Bible, we are peculiar people. Sabi po ng Pedro, sa unang Pedro, di po ba? Tayo ay chosen generation, a holy priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Kaya ako, mula nung maging Christian ako, dati, nung ang believer ako, tinatawag ako ng pangit, nagagalit ako ngayon, kahit tawagin akong pangit, hindi naman talaga ako pangit hindi na ako naniniwala kaya pagka mula nung maging Christian ako, dati pangit ang tawag, nung maging Christian ako, pogi na tawag. Pogi, hindi nga dito. Okay ba? Kaya pagka tinatawag na pangit, titian mo lang. Sa loob mo, maganda ka. So, wala nang confusion doon. Halimbawa, sa future natin, we know that the Word of God, ang dami mga pangako dyan no? Jeremiah 29:11, di kita iman, di kita pababayaan. Ngayon, tanggalin mo yung confusion mo na hindi magiging maganda ang future mo. Alam natin maganda ang future natin sapagkat sabi po ng Bible yon, tayo ay anak ng Diyos. Amen? So huwag mo na lituhin ang sarili mo, kapatid. No, huwag kang magkaroon ng confusion. So ganito gagawin mo, ano yung mga magiging dahilan para maiwasan mo yung confusion? Okay, number 1. Okay, how to avoid confusion. Number 1, mga kapatid. Turn negative mindset to positive mindset. Lagi kang maging positibo sa sarili mo, lalo na. No, ang mga pananaw mo sa buhay dapat always positive. Your relationship to others must always be positive. No, kahit ang asawa mo, lasenggo, basagulero, araw-araw, uuwi, laseng, be positive para sa kanya. No, ako, may isang kwento, nalimutan ko na kung taga-Kasili yun. Kaya na born again, ang kanyang asawa, ay sobrang tiyaga niya sa asawa niya. Isipin niyo po, lasing ko yung asawa. Pag dadating yung mister niya, syempre, lasing na lasing, hindi sasampalin ng asawang babae. Sa halip, naka-ready na yung pagkain sa gabi. Tapos, naka-ready na rin yung towel kasi hindi na makakukuha maligo, lasing na lasing araw-araw. So, gagawin niya, papahiram pa niya ng towel. Ihimasin niya, papaltan ng damit. Pagkakain, sinasabi ng babae, pagkatapos niyang kumain, matulog ka na para makapahinga ka. Halos araw-araw, sabi ni Mrs., laging lasing. So, dahil Christian yung babae, kada mangyayari, lagi siyang nananalangin sa Panginoon. So, dumating ang araw, nagulat siya, may isang okasyon sa kanilang lugar, parang piyesta, dapat lasing uuwi. Pag uwi, nagtaka siya, ba't hindi lasing itong asawa ko? Kasi given na yun, alam niya Pero, nung umuwi that time, hindi lasing. At pag-uwi niya, pagbukas ng pinto, umiiyak yung mister niya. Sabi ng misis, ba't ka umiiyak? May problema ba? Wala. Na-realize ko lang na ngayon ang mga pagkakamali ko. Ngayon, naniniwala na ako sa sinabi mo na kailangan ko ang Panginoong Hesus. Mula nung araw na yon, nag-Sunday, sumama na sa church yung lalaki. At doon siya nakakilala sa Panginoon. You see, yung negative situation, turn it to positive situation. So kahit parang ang sagwa, ang pangit, at nakakagigil ang sitwasyon mo, gawin mo positive yung isip mo.
Amen. Kahit pa minsan talaga nakakainis ang ibang tao, na dito ba may kinaiinisan ka sa church? Baguhin mo na lang yung isip mo. Hindi, kaya siguro siya ganyan. Hindi naman natin alam ba't siya nagkakaganon di ba? So, bilang isang mananampalataya, we turn into positive things. So, isipin mo na lamang yung positibong bagay. Kaya, sanayin mo, mga kapatid, kung lagi ang isip mo ay negative, turn it to positive. Kasi makakatulong yan sa iyo, especially sa relationship mo, una sa Panginoon, pangalawa sa ibang mga tao. No? Kahit sino sa atin, pag na-practice na natin yung positive mindset, may dito, makikita mo, tumang ganito sa church. Di ba? May mga ganyan, isang mga kapatid, tumang ganito sa church, so dumi-dumi naman ang mga gamit dito, wala nag-i-imes. So, dating pass, negative yun. Pero, pag ikaw ay positibo, dahil mahal mo ang gawain, ikaw na yung maglilinis. You turn it into positive mindset. Ang dumi pala dito, maglilinis na lang ako. Okay? Tinutulungan mo yung sarili mo para ang isip mo hindi tablan ng mga negatibong pag-iisip. Kaya, ikaw ngayong gabi, ano ang negatibong iniisip mo? Baka naman gusto kang turuan ngayon ng Panginoon na gawin mong positibo na ang laman ng iniisip mo. Amen? Kasi isa sa napakahirap kasama sa buhay, yung laging nag-iisip sa'yo na negative. Ang hirap nun, no? Yung bang uuwi ka, tapos sasabihin, pala uwi, nababae ka na naman. Nag-picture ka na naman. Hindi mo pa nga tinatanong nagne-negative ka. Tanungin mo muna, yung pala, nasa likod, may bouquet ng flowers, yung pala, bumili para ibigay sa'yo. O, diba? Dahil ikaw ay laging negative, natatalong tuloy yung parating na positive sa'yo. Kaya, mamimili ka lang sa dalawa. Okay? Negative ang isip o positive ang isip. Amen? So, that will be your choice. But ako, dahil ang turo ng Bible sa atin, yung verse natin kanina, di ba? Ang di malilit na kapayapaan ng Diyos at siya mag-iingat sa inyong puso at isip. Kaya tinitry ko, hanggang ngayon, kahit pastor na ako, hanggang ngayon, minsan nagne-negative pa rin ako. Pero every time na maaalala ko yung mga sinasabi ng Bible, binibreak ko na yung negativity. So dahil po doon, nasasanay na ako. O tignan nyo po, sabi ng church sa ating prayer, one day makakabili tayo ng lupa. O tignan nyo, may mga tao, possibly na may nag-iisip sa atin na, doon tayo makakabili. Wala nga tayong budget Okay, di ba? Sabihin, tayo ba halos hindi nga tayo medyo, pag nakaupa tayo dito, para tayong bumabatak sa Yes, ang pag-iisip talaga, yan ang number one weapon mo para mag-succeed ka sa buhay. Kaya pag ikaw ay laging negative, tingnan niyo po, mag-apply ka ng trabaho, hindi ka pa nai-interview, sasabihin mo, hindi ako makakapasa kasi magagaling tong kasama ko. Diba? Wala pa sa sitwasyon, negative ka na kagad. Kaya po, napakahalaga to avoid confusion para hindi ka nalilito, lagi ka maging positive. Amen? Pangalawa, mga kapatid, master time management and activities. Ako po, isa sa natututunan ko po ngayon, kapag ini-schedule mo ang iyong mga gustong gawin sa araw-araw, hindi ka nagiging idle. Yun ang outcome po nun. Ibig sabihin po niyan, pag na-master mo na yung paggamit mo ng oras, okay? Kasi ang gusto ng Bible sa atin, ng Panginoon, huwag po tayo maging tamad. Okay? Merong rules sa aklat ng kawikaan. Pag ang tao daw ay tamad, huwag pakainin. Nabasa niyo yan? May nabasa kayo ganong verse? Ano na ibig sabihin nun? Hindi, kay Lord hindi binibigyan ng reward ang mga taong tamad talaga.
Okay? So dahil wala ka na-accomplish for that day, for this week, for this month, parang naiisip mo, si Lord parang hindi naman mabait sa akin. Wala kang ginagawa di ba? So, yung pong katawan natin, pag hindi nasanay na talaga na that we need to do something for this day, for this week, ang mapapansin mo dyan, parang nalilito ka na rin. Parang sasabihin mo, ako hindi ako binibless ni Lord. Kasi nga, hindi mo nasanay na mag-practice at gawin yung mga dapat gawin, i-prioritize. Halimbawa dito sa church, di ba meron tayo Sunday service. Pag hindi mo nasanay na ilagay sa schedule ang gawain ng Panginoon, masasanay ka na lang talaga na okay lang sa iyo na hindi na dumalo. Okay? Kasi hindi mo na ma-master Amen? Ako, bilang pastor, hindi pwedeng hindi ko ma-master yun. Siyempre, magdadahilan ba ako sa inyo? Pasensya na kayo, namatay ang aso ko, hindi ako makakapag-church ngayon. O yung ba gusto mong masterin, yung excuses? Di ba? Kasi kaya hindi nag-growth din ang maraming mga Christian. Ang minamaster kasi excuses sa buhay. Hindi niya i-master yung activity niya talaga. O Sunday ngayon, whether you like it or not. Okay? Dadalo ako sa church kasi ito ang activity na binigay ng Diyos ngayong araw na ito. Sunday ngayon Amen? May natututunan po ba tayo mga kapatid? No? So mula po ngayon, may sa cellphone mo, merong calendar. Ang ginagamit ko po yung Google Calendar, maganda po yun. No, sa bawat araw, maglagay ka, ano gagawin mo? Kahit simple lang. O kung ikaw isang nanay, gigising ako na alas 5 ng umaga, okay, ang gagawin ko, magluluto muna ako, mga anak ko may pasok na. Okay, pagkatapos noon, magwawalis ako sa loob ng bahay. Pagkatapos, magwawalis ako sa labas ng bahay. Pag nakita ko ang kapitbahay, chika-chika. Mamanitis muna ng konti. Mga ilang minuto. Pagkatapos noon, kalimutan ang pinag-usapan. Pati kasiraan ng kapitbahay mo. Okay, so may gagawin ka. O, manonood ako ng Netflix. Isang season lang. Okay, tama na yun. Ano pa gagawin mo? Kasi ang 24 hours sa buhay natin, isinet na ng Diyos yan para magawa mo, yun dapat mong gawin. Kaya tigil-tigilan mo na ang pagsasabi mo, kulang ang 24 oras. Sabi mo sa katabi mo, sapat ang 24 oras. Amen? Kaya wag niyo pong idadamage ang oras po ninyo na ang gagawin mo lamang yung mag-aksaya ng oras. Kaya ako po, dahil wala na po naglalabas sa akin niya, halimbawa ganito. Ang target ko, makapaglaba ako ng 2 beses sa loob ng 1 linggo. Oo. So, ilang oras ako naglalaba? Pinakamahaba na ang 4 na oras. Kaya masama po ang pakiramdam ko pero hindi ako nag-i-excuse ngayon sabi ni Pastora, maglaba ka nga. Sabi ko, yung nga. Kailan ba magsisimula? Pakibili nga rin ng sabo para makapagsimula na ako. Kaya ngayon, naglalabad na ulit ako. Wala na yung aming maglalabi Ayan. Si Pastora, pag umihi po yan ng labahan, nagagalit po ako. Kasi ang rule sa bahay, bawal maglaba ang mga babae. Yan ang sana all. Yan ang rule. Rule namin sa bahay yan. Kaya pag ako pinakikialamin sa paglalaba, manood ka na lang. Huwag ka na makialam dito. So, kung may makakatulong ako, yung 2 kong maliit na lalaki, si Daniel at si Sige. Kaya, ano po yun? Pag ikaw may mga activity na natatapos mo, kahit ano yan kahit sa bahay man, sa trabaho, sa negosyo, ewan ko kung nararamdaman nyo na na-fulfill yung sarili mo, na parang proud ka na, may na-accomplish ako ngayon kahit maliit na bagay lang. And that is good para sa atin. Kaya, ang confusion, nag-i-start yan sa mga taong tamad. Tama po ba yung sabihin? No, na ang confusion talaga, nalilito kasi wala ka ina-accomplish Kaya sasabihin mo tuloy, wala kang kwenta, nagiging mababa kayo ng tingin mo sa sarili mo,
Tapos, maninisi ka pa, bakit ganito ang buhay mo? Wala kang hindi na ma-master yung mga time natin sa buhay. Kaya ngayon, pasimulan mo, masterin mo yung mga ginagawa mo. O kung ikaw ay nag-work, no? So, napasok ka, alas 7, o uuwi ka, alas 5, ano na gagawin mo after ng trabaho? So, make it valuable. Sana nga, kung magagawa mo talaga na makakonect lagi, na ikaw yung maglingkod pa rin sa Panginoon kahit wala ka sa church, do it. Kasi yun naman yung mahalaga sa atin. Kaya ako humahanga dun sa iba po mga grupo, like, sino ba yung mga grupo na makikita ko minsan dyan sa iglesia sa San Vicente, dyan sa may Olivares, pag humahangos yung may dala pang naka-uniform pa, mukhang galing trabaho, nagmamadali. Tapos nakikita ko, tingin ko, marami sa kanila, talagang mga negosyante. Pero, malinaw sa kanila na meron silang activity that they will go to church. Ganon silang kadogmatic. Ganon silang kaseryoso pagdating sa gawain. Dating daan, at alam po natin, nakikita ko naman sa kanila, halos mga tatay ang member niyan. So nakikita ko, kahit tatay may trabaho o wala, masipag. Kaya isa po yun sa dapat ma-master po natin, yung oras mo. Mahalaga yun eh. Of course, may oras ka sa pamilya mo, no? May oras ka din sa sarili mo, hindi lagi naman pamilya. Kaya aalagaan mo sarili mo, may schedule ka na mag-exercise. Si Bishop, yan ang agenda niya sa mga pastor lagi eh. No? Ikaw, kahit anong husay mo magpastor, kahit magaling ka, kapag ikaw naman ay may sakit, pabaya sa katawan, parang wala. Mahina. Nanilalang. Kasi hindi mo magagawa na yung gusto mong gawin kasi lalo pag may sakit ka na. So ako po ay 1 taon na ata ako hindi nagpapacheck up at plano kong malaman kung meron bang unhealthy na bahagi sa katawan ko. Kaya dapat ako po lagi niyo pong pinag-pray na maging healthy. At yan kapatid mo. Amen? So far, ang huli ko po na-discover ay mataas lang ng konti ang aking cholesterol. Kasi naman po, lagi niyo ako pinapakain sa Eat All You Can Kaya sinisisi ko yung mga tao nagpapakain lagi sa akin Kaya yun po, master time, management, and activities. Amen? So kung nag-relax ka, huwag naman over-relax. Alam mo namang may trabaho ka, may work ka. Kaya yan po, masanay po tayo dyan. Pangatlo na dapat po natin i-avoid para ma-avoid ang confusion. Isa pa po ito, avoid overthinking. Kasi overthinking leads you to confusion. Kasi pag overthinker ka, ang nangyayari sa'yo, nagbibigay sa'yo yan ng worry. Nag-aalala ka lagi. At ang overthinking, dahil masyado kang malalim mag-isip, at sometimes, okay na yung malalim mag-isip, huwag lang negative. Kaya lang, yung sobrang isip ka ng isip, no? Lalo negative ang iniisip mo, nai-stress ka na tuloy. Kaya relax ka lang. Sabi ng verse, ang di malilip na kapayapaan ng Diyos ay siya mag-iingat sa ating puso at isip. Kaya kung ikaw ngayon hindi mapagkatulog, kapatid, you need to seek the help of God. Alam niyo po, may mga tao hindi makatulog, not because talagang hindi lang siya makatulog, pero ang daming tao ngayon, sana wala sa member natin na hindi makatulog dahil sa dami ng iniisip na problema. Kakaisip, no? Hindi naman natin, kaya si Lord Jesus, ang sabi niya, hindi daw madadagdagan ang isang araw ang ating buhay nang dahil sa kakaisip natin. Nabasa niyo yun? Oo, sa kabalisahan. Kaya yung overthinking po kasi yun. So ikaw nai-stress na,
Yung nalilito ka na tuloy, tapos nag-worry ka na, nadidepress ka ngayon minsan. Kaya kung mag-iisip ka man, huwag masyadong over. No, ang tawag po dyan OT, overthinking. Kaya kung mag-iisip ka, yung tama lang. Okay? Pag sumusobra, pakalapit ka na sa asawa mo, sabihin mo, pag-pray mo nga ako kasi parang nag-overthinking na ako. Kaya maganda talaga na pag nag-isip tayo, mga kapatid, ay isasalig lagi natin sa salita ng Diyos. No, you admit your feeling to God. Dapat ganun ka. Diba ngayon, nalulungkot ka, nadidismaya ka sa asawa mo, you pray to God, talk to God, na medyo nalulungkot na ako kasi isang linggo na akong araw-araw na sinasampal ng asawa ko, kaya talaga nasasaktan ako. But Lord, dito lungkot ko, huwag niyo naman pong tanggalin yung pagmamahal ko sa iyo. So, pinagtitray mo na yung sarili mo. Okay? Tapos yung iba, sa sobrang overthinking naman, ang nangyayari po dyan, wala ka nang maisip na magandang solusyon. Kakaisip na sobra. Okay? So, anong attitude ang dapat nating ugaliin bilang mga mananampalataya? Diba sa aklat ng awit, paborito ko yung salitang still. Still, yung kinakanta natin. Sa Tagalog po ng still, pumanatag ka. No, may verse sa awit na, be still and know that I am God. Kaya yun po ang isa sa dapat natin ugaliin. Sa halip na mag-isip ka ng mag-isip, maging panatag ka. No? Maging panatag ka sa Panginoon. Be still. Cool ka lang. Parang yun na ibig sabihin. Relax ka lang. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Kaya kung ano man ang iniisip natin ngayon ng sobra, ilagak mo yan sa Panginoon. Ilagak mo sa Kanya ang iyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Amen. Cast all your burden to God because He cares for you. Ayun, no? Tingnan, invitation ng Lord yan. So, kung ano man ang anxiety mo ngayon, confusion mo, ilagak mo daw sa Panginoon. Ibigay mo, itiwala mo. Para hindi mo masyado mag-iisip. Kasi kung isip ka ng isip, tapos hindi ka nagbabitamins, talagang mabubutyok ka eh. No, yung kakaisip mo, sino ba yung mga karanasan po namin dyan? Pinatawag kami dati, sabi, demon possessed si brother. Tumadalo sa church, pinatawag kami. Sabi, Pastor, tulungan niyo po si sister na demon possessed po. Tingnan niyo po yung sabi ng kapatid natin na demon possessed. Nung pinuntahan namin, talagang nagwawala, umiiyak. Kaya sinabi parang demon possessed. Nung pinakalma namin, grabe na pala ang problema. Kaya po, ibig sabihin yan, pag yung mga mabibigat ang problema mo, no, huwag kang parang demon possessed. Ibig sabihin, isip lang kasi ng isip. Di na-discover namin, hindi pala demon possessed. Ang tindi lang ng problema. Okay? Sa atin, wala nang ganon. Kasi ang demon possessed, hindi na uso ngayon. Kasi ang demonyo, ano po yan, laging naandyan para dayain ka. Kaya, isa sa gusto dayain tayo ng kaaway, eto, isip. Kaya subukan mo mag-overthink. Pwede gamitin niya ng diablo sa'yo. Ingat ka dyan. Kaya nga sabi ng Lord, cast all your burden to Him. Pagkatiwala mo sa Kanya. Amen? Pang-apat at ang panghuli. Okay? Isa sa pinaka-primary weapon natin, kasi depende yan nga kung ano yung nilalagay mo sa utak mo eh. Okay? Pag ikaw ay naglagay sa utak mo, pinag-aralan namin dati yan, nila Kuya Ted, yung pilay nating lumadalo dito. Sa parte pala ng utak talaga natin, meron dyan na kung ano yung nilalagay mo, nananatili yun doon. Di nawawala. Yun sa memory mo. No, nalimutan ko yung parte ng utak. Tapos,
Kung yun ang nilagay mo doon sa parting yun ay panay negative, maniwala ka, yung mga susunod na pag-iisip mo, decision, lagi negative pa rin. Okay? Kaya sabi ng Bible, di ba? Paano, by renewing of our mind. Nire-renew talaga eh. Kasi dahil nga dito. Kaya, ang susi natin dyan, mga kapatid, ang utak natin, lagyan mo ng mga bagay na spiritual. Lagyan mo. Lamanan mo. No, salinan mo. Okay? Kaya sabi ng Bible sa atin, mga kapatid, set your minds on things above. Okay? Ano ibig sabihin nun? Ilagay mo sa iyong isipan ng mga bagay na makalangit, mga spiritual things, mga bagay na may kinalaman sa Panginoon, mga may kinalaman sa paglilingkod sa Panginoon. Lagyan mo daw yan. At huwag daw sa earthly things. Tignan nyo, yung labanin yan. No? Ang sabi ay, on things above, makalangit na bagay. At isa sa lalaban dyan, yung isip mo na makamundo. Mga bagay dito sa mundo. So kapag lumamang, mas mataas ang score ng earthly things, so yung takbo ng utak mo, hindi po magiging payapa. Nagkakaroon ng confusion ngayon dyan. Kasi Christian ka na eh. So dapat, ang mas mataas na score lagi, yung things from above. Pastor, hindi na ako magtatrabaho. Hindi na ibig sabihin dyan ng Bible. Ang sabi lamang po, i-priority mo na ilagay sa isip mo ang mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. May kinalaman sa kapatiran, may kinalaman sa church, may kinalaman sa ministry. No, lagi niyo ang uunahin mo, ilagay sa isip, especially your relationship with God. Eh kapag naman lagi na utak mo, paano ba ako kikita ng 100,000 ngayong linggo? Ano kaya makapang-hold up sa BPO na bangko? At makausap yung pinakahudlong sa aming barangay? O kita niyo yun? Ibig sabihin nun, tatalunin niya yung pagsasalin ng mga spiritual things. Kaya ngayon, ang magiging tawag sa'yo, hindi spiritual person, kundi carnal Christian. Yung mong alanganin, lukewarm. Okay? Kaya sabi ng Bible, pwede mong gawin yon kasi ito ang challenge niyan eh. Because for you died and your life is now hidden with Christ in God. Bakit kailangan mo lagyan ng isip mo ng mga bagay tungkol sa Panginoon o mga bagay ukol sa langit? Kasi nga, Christian ka na eh. O ba't magiging earthly things pa ang priority ng utak mo? Tama po ba mga kapatid? So, mas naman dapat. Kasi, believers ka niya. Eh, sabi ko nga po sa inyo, kung ako hindi born again, ang pinaka-aasamin ko negosyo, yung lotto outlet eh. Kaya lang, hindi na pwedeng maging laman ng isip ko yon because I am now a born again Christian. Okay? Kaya mo na sila na gumagawa. Mga unbeliever naman yan eh. Pero tayo, things in above, no? Things above tayo. Amen? Kaya po, ang buhay mo ngayon, lumalaban sa confusion. Tandaan mo to kung ano yung nilalagay mo talaga. Kung ano yung nilalagay mo. Kaya pag lagi mong nilalagay ay gamit sa isip mo, sa puso mo, yun ka. Yun ang magiging ikaw. Kapag lagi mo nilalagay sa utak mo, yung nagagalit ka, nagseselos ka, yun ang magiging ikaw. That is your soul. Ikaw talaga yun eh. No? Tapos kung ano yung positibong nilalagay mo, yun ang mangyayari din talaga. Kaya merong mga laws sa mundo, nalimutan ko na yung law na yun, kung ano daw yung lagi mong iniisip at ina-actionan, yun ikaw. Kaya tandaan po natin, tayong ay mga mananampalataya. Kaya tulungan natin ang isip natin. Amen. Pwede tayong tawagin mga Christian, pero pwede rin maging magulo ang isip natin. Amen. Kaya po, we need the Word of God. We need the help of God. Ako, sabi ko po, pag marami nang na-overwhelm na ako ng mga iniisip, I open up my Bible at sasabihin ng Panginoon sa akin yung mga verses na pwedeng i-apply ko
sa present situation ng buhay ko. Yung mga iniisip ko. Kaya pagkatapos noon, mananalangin ako sa Panginoon, sasabihin ko, Lord, gusto ko mangyari po ito. Sinasabi niyo po. Ngayon, sa aking dinadala. Kaya after ng prayer, mapapansin mo sa sarili mo, parang nabubunutan ka kayo ng tinig. Alam niyo kung sino yun? That is the Holy Spirit. Kapag gumagang ang pakiramdam mo, parang naiibsan ka, parang something na may nare-release sa'yo. When you speak the word of God sa Panginoon, tinutulungan ka ng Holy Spirit eh. Amen? Because the Holy Spirit is our comforter. Siya po yung lumayakap sa buhay natin eh. Kaya po sa gabi pong ito, sana po, ayusin natin ang ating isip. Huwag tayo padaya sa taktika ng kaaway kasi ang isip, yan po ang battleground natin no, sa panahon na ito. Sana po, labnan natin ang ating mga isip na mga bagay tungkol sa Panginoon. And you ask God's forgiveness kung meron man po tayo mga iniisip na hindi ayon sa kanyang kalooban. At masanay na rin po tayo mga kapatid, hanggang tayo po ay nabubuhay, maging partner mo lagi ang salita ng Panginoon. So to avoid confusion, always have a positive mindset. Number 2, mag-master ka ng mga oras mo at mga activity. Number 3, huwag masyadong overthinking, yung sobrang-sobrang mag-isip. May mga bagay ka na hindi mo naman kayang kontrolin. All you have to do is to seek the help of God sa iyong mga nasa isip at hindi mo wala sa isip. And most of all, mga kapatid, sanayin natin na ang isip na ito ay laging salinan o lagyan ng mga bagay na spiritual. That's why magiging spiritual Christian ka because you contain your soul with very positive things, spiritual things. Panginoon, kung kami ay negatibong mag-isip, humingi kami ng tawad po sa iyo. Panginoon, you are a positive God. Ikaw ay laging positibo ang sinasabi niyo sa amin. Pangako niyo, mga pangako niyo, laging positibo sa buhay po namin. Lord, yes, may mga warning ka sa amin. Pero Lord, ang mga salita mo, laging nagpapalakas sa amin, nagpapatibay, nagbibigay ng encouragement because you are so positive, God. Kaya gawin niyo rin po ito sa buhay po namin. That we always think positive, our mindset to be positive. Panginoon, tulungan niyo rin po kami yung mga panahon na nasayang kasi hindi namin minaster yung oras namin. We ask for your forgiveness. Hindi na babalik ang panahon. Pero ngayon, Lord, alam po namin you have meron pa kami mabuting future para po sa iyo. Lord, tulungan niyo po kami maging progressive sa buhay. Gusto po namin, mas marami kami magawa, mas marami po kami ma-accomplish, lalong-lalo na po, Panginoon, para sa iyong gawain. Help us, Lord, kung kami nai-stress sa mga isipin, sa pamilya, sa sarili namin, sa mga problema, huwag na po kami mag-overthink. At aminin namin, Panginoon, hindi lahat ng suliranin kaya namin solusyonan. Pero ikaw, wala pong imposible sa iyo. We put our trust in you, ang aming isipan, Panginoon. Lalo-lalo na po ang mga salita mo. Tulungan niyo po kami na ingatan ang aming mga isipan na lagi maging laman nito ang mga bagay tungkol po sa iyo. Mga bagay that is things from above. Patawarin niyo po kami kung masyadong earthly things ang lagi namin iniisip. Kung mga iniisip namin, work of the flesh, patawarin niyo po kami, Panginoon. We ask for your forgiveness. Kaya po ngayong gabi, salamat po sa iyo. Salamat po. Sinasaayos po ninyo ang aming mga pag-iisip. Kinukorek niyo kami ngayon. At kami ay nagpapakorek. Nagpapatama kami, Panginoon. Sapagkat ito ay gusto niyo po sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo, Panginoon.
Salamat po. We worship you. We worship you, Holy Spirit. Give us knowledge and wisdom. Magkaroon po kami ng sound judgment sa buhay, Panginoon. Hindi po lagi kami pumapalpak, hindi lagi kami nagkakamali. Lord, tulungan po kami maging matalino sa mundo ito, sapagkat nasa iyo ang karunungan, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat po. Mapanalangin ko po kayo, mga kapatid. Pwede bang hawakan natin yung patungan natin ng kanang kamay ng ating mga ulo ngayon? When we seek the Lord, sabi ng Bible, hindi niya po tayo itatagwa. Nahabag ka ang Diyos sa atin kapag ang dami-dami na natin iniisip sa buhay. Especially yung mga iniisip mo, nagbibigay sa iyo ng anxiety, nagbibigay sa iyo ng worries, nagbibigay sa iyo ng trouble sa buhay. Alam mo kapatid, ipapaubaya na natin ang isip na ito sa Panginoon. Kailangan natin gawin complete surrender, complete trust to the Lord. Panginoon, hawak po namin ang aming mga ulo, Panginoon. We are created, Lord. Sabi na yung mga salita, maging matalino kami gaya ng mga ahas. Panginoon, dalangin namin na kami ay tumulong, maging matalino sa buhay, Panginoon. Magkaroon po kami ng mga desisyon sa buhay that is according to your will and purpose. Panginoon, ano man ang mga iniisip ng mga kapatid po namin, ano man ang gumugulo sa isip po namin, any confusion in the mighty name of Jesus, let the peace of God rule in our mind, in our hearts. Ang di malilit na kapayapaan ng Panginoon ay sasayo sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, peace be with you, to your mind, to your hearts. Yes, ang gabi mo, kapayapaan na yan na binibigay sa iyo ng Panginoon. Relax ka lang, kapatid. Sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Pagtiwalaan mo lamang siya, siya ang kikilos, gagawa sa iyo. Tutulungan ka ng Panginoon. Kapatid, huwag ka malulungkot na, huwag mo hayang lumago ka sa iyong spiritual life. Pumanatag ka, kapatid, sapagkat ang Diyos ang bahala sa iyo. Ang isip na ito ay magiging instrumento ng mga positibong bagay. Ang isip na ito ay magkakaroon ng mga laman ng mga bagay tungkol sa Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus, In Jesus' name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, help ourselves na tayo po ay maging marunong sa buhay. Kaya, sa totoo lang, pagdating sa mga desisyon, si Pastor mas magaling sa decision making yan. Kaya minsan ako nakukorrecting niya. Hindi, dati dapat ganito. Ayan. Kasi, totoo nun, magaling yan, matalino, mag-isip. Pero ako naman, doon ko na-realize pag mali yung mga desisyon na ginawa ko, kapag alam mo naman yung bunga pag tama yung ginawa ko Pag okay yung bunga, di tama ang desisyon mo, pagpalpak, something wrong sa mga inisip ko, sa mga desisyon ginawa ko. Kaya we need people na maging matalino, spiritually sa church na ito. Leaders tayo, unang-una. Dapat tayo, mature na tayo mag-isip. No? Because we have the Word of God. Huwag na tayo mag-isip bata. Dapat po tayo tumitibay, lumalago po tayo, una sa salita ng Diyos. Kaya pag nag-isip tayo, talagang leader ka. So, ang pag-iisip po talagang magbibigay ng mga tamang desisyon. Kaya tayo ay maging halimbawa sa church na ito to be mature sa ating isip. So, kung nag-iisip ka na parang bata, at kung hindi mo pa alam yan, ipakita ng Panginoon na tayo mag-isip na isang matanda na.
Amen? Kasi ang bata kung mag-isip, wala lang yan eh. Hindi niya iniisip kung anong bunga niyan. Pero tayo, mga matatanda na, matatagal ng Christian, dapat pag nag-isip ka, pinag-aaralan mo talaga maigi kung ano magiging resulta. Amen? So, God bless you all po mga kapatid. So, pwedeng, ano po tayo, groupings, share something. Dito po sa slide na ito. So, doon po sa apat na pinag-usapan, tingin mo sa sarili mo, paano mo magagawa yan? Paano mo gagawin? O ba, dalawa na lang po. Dalawa. So, mga 5 minutes lang po. So, ang gagawin ko po, sasabihin mo sa akin, gagawin ko, tingin ko po, ay madalas ako nagne-negative ang isip. So, ang gagawin ko, magbabasa ako ng Bible para masanay ako sa positibo. So, halimbawa ako, isa sa problem ko dyan, number 2. So, kung yan ang problem mo, ano gagawin mo? So, sasabihin ko, ililista ko yung mga gagawin ko na wala kayo. At mga mahalaga lang ang gagawin ko. Bahala po tayo mag-share. Mga 5 minutes lang po. And we will end up in prayer pati sa ating offering. So, bago kayo maghiwalay na mag-usap, mag-pray kayo sa isa't isa. Mag-pray mo siya. You can share your problem. Baka may mga bagay na gumugulo sa isip mo. Hingi ka ng panalangin kay kapatid. Amen. Lord, salamat.